at ipakita natin sa mga politiko na hindi tayo natakot sa kanila. Tayo ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon nila dahil sa ginagawa nilang pagkanakaw sa ating mga pera dito sa Kabanang Bayan. Saan na napunta ang flood control? Noong humihingi si VP Sara ng budget sa gobyerno ng Pilipinas, tinutuliksa at iniimbestigahan habang ang ating mahal na Pangulo na si Duterte ay ipinakulong nila nang hindi man lang sila dumaan sa due process. Ngayon, sasabihin ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro at ipakita natin sa mga politiko na hindi tayo natakot sa kanila. Tayo ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon nila dahil sa ginagawa nilang pagkanakaw sa ating mga pera dito sa Kabanang Bayan. Saan na napunta ang flood control? Noong humihingi si VP Sara ng budget sa gobyerno ng Pilipinas, tinutuliksa at iniimbestigahan habang ang ating mahal na Pangulo na si Duterte ay ipinakulong nila nang hindi man lang sila dumaan sa due process. Ngayon, sasabihin ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na dumaan sa due process ang pag-imbestiga. Imbestigahan niyo muna ang inyong mga sarili bago si VP Sara at ang taong bayan. Imbestigahan niyo muna ang mga sarili niyo dahil alam namin na mga Pilipino na magkakasabot kayo sa pagkain niyo sa flood control ng ating bansa na yan. Ang mga tao na mga diskaya habang sila ay meron ilang sasakyan, meron silang 28 na pilari ng mga sasakyan habang ang mga Pilipino ay nagtutulak at lumulusog sa baha. Hindi nakakakain ng maayos. Meron pala sa kabihan ng paghihirap natin. Pwede ka sa mag-inom natin sa baha. Meron pala ang mga politiko at mga kontraktor na nagpagkasasabayan ng pera ng Kabanang Bayan natin, mga kababayan. 100, magkano raw 100? Kaya ngayon po, andito kami sa Edesrael upang ipakita sa mga tao na yan. Si Sena Alonte na hindi na nahiya sa pag-reflex sa mga yaman nila. Mahiya naman kayo mga anak kayo ng kontraktor, mga anak ng congressman. Hindi kayo nahiya na piniflex nyo sa social media ang inyong mga kayamanan na galing sa nakaw. Hindi ba kayo nahihiya habang kayo ay kumakain na nagkakaroon ng 759,000 na pera habang ang mga Pilipino ay nagugutom at ang pinagmamalaki niyo mga kayamanan ay galing sa nakaw, galing sa Kabanang Bayan, galing sa korupsyon. Kaya mga Pilipino, lumabas tayo at huwag tayong matakot magsalita dahil bawat isa sa atin ay may karapatang magsalita. Dahil Kabanang Bayan ang pinag-uusapan dito at taxpayer tayo mga Pilipino. Lahat tayo ay nagbabayad ng buwis. Kaya dapat natin ungkatin at ipalabas kung saan napunta ang mga flood control na ninakaw ng mga politika at mga kontraktor na yan. Maraming salamat po. Pagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na gumagawa sila ng pinakamalaking investigasyon para mahanap at kung sino ang mga nagdako ng Kabanang Bayan. Claire Castro, huwag kang magbububuhan. Huwag kang magbububuhan. Kasi magkakasabwat kayo eh. Imbestigahan niyo muna ang sarili ninyo. Diba? Kaya hindi ako maniniwala na may patutunguhan ang administrasyon ito at ang investigasyon na ito. Wala patutunguhan ng investigasyon na yan. Kasi kung meron, hindi na dapat imbestigahan yan. Hindi na dapat imbestigahan. Nakalabas na sa bansa eh. Yung mga ibang congressman na nakakasama sa Kabanang Bayan. Nakalabas na sa bansa. Pero ano po nasasabi nyo na balikan po kasama kasi yung sa doon. na ano naman natin ang Las Vegas lugar po yan ng mga gambling capital. Ano po masasabi niya? At doon siya naglalo. Nandun siya ngayon sa Las Vegas. Ang masasabi ko kay Zaldi kasi itong si Zaldi ko, matagal lang ano ito eh, panahon pa rin yung sana itong si Zaldi ko eh. Itong si Zaldi ko kasi, masyadong dakulan na sa korupsyon. Kaya natural, andun siya sa mga lugar ng gambling. Kasi na mga protector yan sila ng mga ganyang mga gawain. Pamasahe pa. Oo. Sir, nakikita niyo po ba na posibleng maging Indonesia ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Yes, of course. Kailangan natin gayahin yung mga Indonesia. Kasi ang mga Indonesian, mga warriors people, habang ang mga Pilipino naman, mga keyboard warriors. Kaya huwag na tayo makutatapang sa comment section. Sumama na kayo dito mamaya, ang mamayang 5:30 sa Edesrael. Gayahin natin ang Indonesia. Ang Indonesia, pinabagsak sila ang gobyernong mga korupsyon. Pabagsakin na rin natin ang gobyerno dito sa ating mga korupsyon. Ilang presidente na tumahan. Ang Pilipinas, palitan
hinihintay ng palitang presidente, pahirap ng pahirap ang mga Pilipino. Sino pa ba ang hinihintay nating presidente na maupo? Sino pa ba ang namumuno sa atin na hindi korupsyon? Kaya napang maaga pa, lumabas na kayo dyan at kayain natin ang Indonesia. Pabagsakin natin ang gobyernong ito na puno ng korupsyon. Oo, mas maganda yan. Sunugin natin ang bahay ng mga congressman na yan. Gaya ng ginawa ng mga Indonesia. Hindi ako matatakot kahit mamatay ko ngayon. Hindi ako matatakot na mamatay. Hindi ko pagsisisihan na nagsasalita ako ng katotohanan laban sa mga politikong buhaya na yan. Kasi kung walang magsasalita, walang mangyayari sa ating bansa. Kaya magtulungan na lang tayo para mapatalsik ang mga buhaya na yan sa gobyerno natin. Akalanin mo, merong mga taong nagtulog na hindi nakakakain. Meron pa lang mga anak ng kontraktor na kumakain na nagkakalaga ng 750,000. Isang kainan lang. Hindi na sila nahiya. Tapos si Jella Alonte, hindi na nahiya na mag-post sa Instagram na wala daw siyang utang na loob sa mga Pilipino. Putang ina mo! Ang mga anak ng kontraktor na hindi nahihiya kumain sa kabalang bayan, gago, irote, tarantado, utang ina yung lahat. Yan ang dapat sa inyo, minumura kayo. Kaya uulitin ko, sa mga anak ng kontraktor at sa mga kontraktor at politiko ng mga buhaya, gago, irote, tanga, tarantado. Yan ang dapat sa inyo. Wala kayong karapatang kainin ng kabalang bayan. Oo, may korupsyon. Dapat kumurap ka kasi hindi ka mabubuhay. Pero ang pinagkaiba nyo sa ibang politiko, nangungura pero may nagagawa. Kayo puro kurap, walang nagagawa. Kaya lumabas na kayo, kayain natin ang Indonesia. Oo, hindi tayo dapat matakot sa kanila. Hindi tayo dapat matakot sa politiko ng mga kurakot. Bakit? Hindi sila magiging congressman, hindi sila mauupo sa posisyon kung hindi dahil sa atin. Kinakailangan na tayo. Pag oras na ng botante, pag eleksyon, hinahanap ang mahihirap. Pag ako ang nanalo, ibibigay ko lahat ang gusto ninyo. Merong libreng medical, merong libreng bigas. Pero pag naupo ang mga putang inang kurakot na yan, after election, hindi nila tayo naaalala. Hindi nyo ba napapansin? Bakto lang ang papasukan mo? Blood test, medical, lahat kailangan. Pero pag politiko, kahit walang natapos, kahit drug addict, tinatanggap nila. Kaya agree ako sa panukalang batas ni Senator Robin Hood Padilla na death penalty sa lahat ng mapapatunayan na kurakot at mga positive sa drug. Pero bakit hindi nila ina-aproban? Bakit hindi ina-aproban ng administrasyon ngayon? Kasi alam natin na Pangulo mismo natin drug addict. Sabi niyo dun sa pag-iusap ng mga magulang tulad ng aking ko na wag silang isama na itanya sa social media dahil hindi raw kasali yung kanilang anak sa issue tungkol sa platform. Wow! Paya ka naman, Diskaya, Sara Diskaya. Pinakain mo ang anak mo galing sa nako tapos hindi isama-sama. Pati yung abogado ni Diskaya mukhang tangay. Loyal ka pa naman, hindi ka marunong. Tama ka ba? Huwag daw isali ang mga anak. Huwag daw isali ang Diskaya. Bakit Diskaya? Aba, ewan ko. Bakit ba Diskaya ng lakot? Tama ka ba? Kaya hindi kasalanan ng tao. Huwag mong sisihin ang mga tao na mga Sara Diskaya ang kanilang inaatake ngayon. Bakit? Habang may mga taong walang masakyan, habang may mga taong lumulusog sa baha, kahit kapi wala sila, nakatulog silang walang kain, abay meron palang pamilya sa likod ng bandang yun na nagpapakasala sa kaban ng bayan. Kasi ito na lang, mensahe po kay Sara Diskaya dahil ayon po sa isang vlog, yung ay namataan na po siya na nasa Hanoi sa Vietnam. Oo. So, ibig sabihin, guilty talaga siya. Ito ang mensahe ko sa'yo, Sara Diskaya. Kung hindi ka guilty, bakit kinakailangan mong lumabas pa ng ibang bansa? At hindi harapin ang mga kasong patok-patok na sinasampan ng mga tao sa'yo. Alam nyo, kung gugustuhin ng gobyerno na ikulong si Sara Diskaya, magagawa nila. Kasi nasa Vietnam lang eh. Si Alice Go, saan siya tagtakulon? Tinapol pa rin siya. Kung papipiliin ako kay Sara Diskaya, pati kay Alice Go na Chinese, mas pipiliin ko si Alice Go. Bakit? Si Alice Go sa kanyang nasasakupan,
Marami siya natulungan, nagpatayo ng eskwelahan, namimigay ng ayuda. Si Sara Diskaya, nangungurakot ang kaban ng bayan. Sila lang nagpapakasarap at ang mga taong bayan nagugutom. Kaya mas pipiliin ko si Alice Guo kesa kay Sara Diskaya. Si Sara Diskaya, Pilipino, pero walang pagmamahal sa Pilipino. Si Alice Guo, Chinese, pero may pagmamahal sa Pilipino. Sir, ako mo, do you believe na si Sandy ko ay kung may sakit na nagpapalulog din sa Amerika? Hindi ako maniniwala si Zaldi ko ay walang sakit. Pag ang isang politiko, isang kurakot, lumabas ng bansa at sinabi niya nagpapagamot siya dahil meron siyang sakit, ibig sabihin yan, guilty yan talaga ng magnanakaw. Gaya ng mga naunang politiko, pag naririnig nila meron silang kaso, yung iba, nilalagay ng kepang liig. Sasabihin nila na balian ng buto. Ganun din si Zaldi ko, para-paraan lang yan para makatakas. Sir, naniniwala ka ba na dapat na nating kumit ang lahat ng mga ninakaw ng mga pamilyang sakto sa pagkukura? Yes, of course. Kailangan nating bawiin ang lahat ng kayamanan ng kaban ng bayan na ninakaw at kinain ng mga politiko at ng mga kontraktor na yan. Karapatan natin ungkatin yan. Karapatan natin imbestigahan yan. Karapatan natin hanapin kung saan napunta as a taxpayer na tayo nagbabayad ng buwis at sinakain naman nila. Kaya dapat nating bawiin ang lahat ng mga ninakaw nila. Kailangan maibalik yan sa kaban ng bayan. Yan ang dapat natin gawin. Sir, ano naman masasabi mo kay Benny Bente? Okay, ito ang mensahe ko sa son of sa appointed son of Comelec. Ikaw, Congressman Abante, para kang hipon. Utak hipon, si Congressman Abante, utak hipon. Bakit ko sinabing utak hipon? Kasi ang hipon, naghalo ang utak pati tae. Hindi niya napaghihiwalay ang tama't mali. Akalanin mo, binabaha ang Luzon. Ang palpak na flood control ay nasa Luzon. Ang iniimbestigahan niya, nasa Davao, Gago. Tanga. Akalanin mo ang palpak na flood control nasa Luzon? Ang palpak na budget, eto ngayong administrasyon